Glory to God, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, at ang ating paksang pag-uusapan ngayon ay ano ang ugat ng pag-aaway ng mag-asawa? Glory to God. Ating basahin sa talatang ating babasahin sa Genesis chapter 3 verse 16. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila ng iyan, aangarin mo pa ng iyong asawa at maghari siya sa iyo. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Eva. Nahahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sapagkat sa utos ng Panginoon, ang lalaki ang padre de pamilya. Magpapasakop ang babae sa lalaki. Hindi pwedeng ang babae ang maglilid. Kabaliktaran yun. Hindi yun inuutos ng Panginoon. Nung unang panahon niya, sa panahon ng lumang tipan, ang binibilang lang doon, mga lalaki, ang mga babae, hindi sila binibilang nung panahon na yun. Bakit? Kasi talagang lalaki ang dominant kumpara sa babae. Kaya dito makikita mo na ang lalaki talaga ang inilalagay ng Panginoon bilang tagapanguna. No? Yung babae magpapasakop doon sa lalaki. And our teaching for today is, sin distorts God's design for men to lead with the love and for women to submit with trust. Kapag pinasok na ng pride yung pagsasama nyo, mag-aaway na kayo. Kasi bakit? Hinahawakan mo na sa leeg yung asawa mong lalaki. Kapag gano'n na kasi yung setup, baliktad na. Hindi na magiging akma ayon sa design ng ating Panginoon sa isang pamilya. Kaya pagmumulan talaga yun ng hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi ang lalaki, ginawa yan ng Diyos para mag-lead sa pamilya niya. Inalisan mo siya ng pagkalalaki niya. Kasi yan nga yung design eh. Kaya pagbabalik rin, magiging magulo talaga. At pagmumulan ng awa yan, pride. Okay? Number 2, the fall result in conflict, self-centeredness, and struggle for control. So ano magiging resulta kapag gano'n na yung nangyayari setup? Magbubunga yun ng pagbagsak ng inyong pagsasama or inyong kabuhayan mismo. Because magkakaroon nyo ng self-doubt si lalaki. At magkakaroon ng struggle, how to control their emotion. Kumbaga magdo-domino effect yun eh. Yung simpleng pag-overpower ng babae sa lalaki. And number 3, Christ redeemed and restored biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Tayo kasi talagang binigyan tayo ng Panginoon ng malayang will. Pero may iniwang kautusan na dapat sundin. Pero malaya ka na pumili kung ano yung gagawin mo. Kaya dyan, mag-iingat ang tao. Sapagkat hindi mo alam na yung ginagawa mo pala labag na doon sa kautusan. At napakahalaga na alamin natin ang kautusan. Basahin natin ang kautusan. Sapagkat ito ang maglilid sa atin sa maayos na pamumuhay. Kaya sa umagang ito, lagi nating sikapin na basahin ang kautusan ng Diyos upang hindi tayo ma-disalign or mawala doon sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. To God be the glory.